Hello, what's up? Balik naman tayo sa ating YouTube channel at magre-review na naman tayo at magsasagot ng katanungan ng isa sa mga followers natin na nag-comment sa ating FB page yan. So dito sa sa Olive TV So ang tanong niya is, Kuya, ayan, basahin niyo na lang bakit daw siya natalo doon sa poster making na sinalihan niya Magandang tanong, magandang kasagutan yung din yung ibibigay ko sa iyo So sana ito maintindihan mo to at hindi lang ikaw, pati lahat ng mga artist at poster making artist ng mga kabataan, yung mga nag-aaral pa lang, natututo pa lang, para maiwasan niyo yung ganito So sa tingin ko unang reason, siguro meron dito 5 reason kung bakit ka natalo. Bibigyan kita ng 5 reason Ito yung una. Kunwari ako yung nag-judge. Ako yung nag-judge siya. Siguro kasi ang tema nito is yung sa sa buwan ng wika-wikang mapagpalaya So, ito yung unang reason kung bakit natalo ka Unang-una, yung syempre parang kulang yung details about sa details Kulang yung details ng pinaka-poster mo. Siguro may mas hindi ko naman masasayang maganda, mas malawak yung yung poster mas maraming laman yung poster ng nanalo o kaya mas detailed, ganyan. Ayun, yun yung isa sa reason, Pangalawa is yung color blending, yung color. So, parang limited lang yung ginamit mong kulay dito at saka halos nagdidikit-dikit na yung mga pare-parehong kulay, Kahit sabihin natin hindi ka marunong sa color shading, sana yung color harmony na lang yung ginamit mo o kaya yung tawag doon, yung separation ng kulay, Kapag kunwari sa blue, hindi mo siya didikit sa kulay blue rin. O kaya gagamit ka ng ibang, pang outline, ganyan, para hindi mag-merge o kaya mag-combine yung kulay, kapag once na tignan mo sa point of view, Pangatlo. So, yun yung pangalawa pala, So, yung pangatlo, sa mga symbolism, syempre. Sa mga symbolism na ginamit mo. Halos pare-pares lang yung mga symbolism na ginamit mo dito. Masyado nang redundant yung ginamit mo, Meron dito. Halos pare-pares lang yung symbolism mo, So, ayun. Yun yung pangatlo. Tapos yung pang-apat, ito, sigurado magaling yung judge nito. May alam siya, may knowledge siya, Yung flag. Ito kasi yung isa sa rules, Isa sa rules talaga na pinagbabawal na talaga. Kung tutusin, bawal na talaga, Yung paggamit ng background na flag. So, yun. Yung paggamit ng background na flag, critical na yung paggamit ng flag ng Pilipinas as a background, Kahit saan, hindi na siya allowed. Sa lahat ng artist, alam yan, yung mga pro, ganyan, hindi na sila gumagamit ng background na flag. Pwede yung symbolism, yung Three Stars in the Sun, tapos yung may pahapyo na kulay, pero yung buong flag, ginawa mong background, X na yun. Kung ako yung judge, X kita. Bali, yung poster mo, kahit sabihin mong maayos yan, maganda yan, ililib ko yan. Bakante. Parang ang gagawin ko para siyang disqualified na, kung tutuusin. Tapos ito yung pang-5. Pang-5 reason kung ba't talo ka. Ito yung critical. Yung color na in-apply mo sa bandera ng Pilipinas. Yung pagbabaliktad mo ng kulay sa asul at saka yung pula. Yung pula, di ba? Dapat yung vision o yung makikita ng judge doon sa watawat o yung sa bandera is mauuna yung kulay blue bago yung pula. Tinan mo, nakatayo pa yung flag mo. So dapat mauuna yung blue sa pula. Kasi once na binaliktad mo siya, binaliktad mo yung kulay, digmaan yun yung war sign sa Pilipinas kapag once na ganun yung naging itsura ng bandera ng Pinas. So ayun critical yung paggamit ng bandera sa Pilipinas. Dito, makikita mo rin dito sa part na to, Ito yung may hawak ng flag, Makikita mo, baliktad din yung kulay. Yung isa dito, blue tsaka pula. Tapos sa kabila, baliktad. Binaliktad mo rin. Naging red tapos blue. So, ayun, hindi mo siya pwedeng pagbaliktarin. Kasi kung gusto mo ng maayos na pagpapakahulugan, magbibigay ng simbolismo, ayusin mo rin yung paraan ng pagdodrawing mo, Dapat kapag bago ka tumira ng isang symbolism, inaaral mo muna kung paano mo siya i-apply dun sa pinaka-poster mo, dun sa drawing mo or sa artwork mo. Hindi mo basta pwedeng bahala na o sabihin mo nakalimutan mo. Hindi reason yun, not a valid reason yun. Kaya nga tayo may internet, social media, ganyan, meron tayong mga books, kailangan natin muna magbasa. Yun yung number 1 na kailangan mo kapag bubuo ka ng isang artwork or ng isang piece. Kailangan mo mag-research. So, ayun, sana nasagot natin yung katanungan mo. Yun. Tsaka sana may natutunan ka. Yun lang, good luck sa mga magiging poster making mo pa. Kung gusto mo pang sumali. So, ayun. Peace out.